Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Bicameral Conference Committee report para sa panukalang 2026 budget, pinirmahan na ng House at Senate panel. Ilang cabinet secretary at undersecretary, mayroon umanong allocables o non-allocables sa 2025 national budget. At bagong protocol sa paghawak ng ebidensya mula sa social media, ipatutupad ng Philippine National Police. Pinirmahan na ng House at Senate panel ang Bicameral Conference Committee report para sa panukalang 2026 national budget na umaabot sa 6.793 trillion pesos. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, wala siyang nakikitang malaking epekto sa ekonomiya kahit January 5 pa ito mapirmahan ng Pangulo. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Formal nang tinapos ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang panukalang national budget para sa susunod na taon na umaabot ng 6.793 trillion pesos. Paliwanag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, kauna-unahang pagkakataon na naimprenta ang mga reconciled enrolled bill bago pirmahan ng BICAM members. Aniya, tiniyak nilang kumpleto at maayos na na-review ang mga detalyeng nakapaloob dito at nabigyan ng kopya ang lahat ng mga miyembro ng komite mula sa House at Senate panels. Nagpapasalamat rin po ako sa ating mga staff na kasama ho natin ngayon sa Committee on Appropriation staff at dito po sa LBRMO na hanggang ngayon hindi pa ho natutulog. Almost 1 month na ho sila hindi natutulog para po masigurado na itong ating pepermahan ay na-review ng mabuti. Ayon ho sa kanila, 5 beses ho sila nagpo-proofread nitong libro na ito. This is about 4,300 pages na binasa ho nila ng 5 beses. Binigyan din naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing na taong bayan ang nasa sentro ng 2026 budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable, siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at higit po sa lahat. Ginawa po namin ang lahat para po siguraduhin na ang ating pong budget para sa taong 2026 ay tunay na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Pagkatapos nito, nilagdaan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang General Summary at ang amendments sa General and Special Provisions na bahagi ng Conference Committee report. Bagaman hindi nakadalo ng ceremonial signing ng BICAM report ang ilang miyembro ng BICAM Committee, nilinaw ni Gatchalian na pinapayagan naman ang e-signatures. Dagdag pa niya, nagpadala rin ng authorization letters ang mga hindi nakarating na miyembro para sa paggamit ng e-signatures. Ngayong araw, nakatakdang ratipikahan ang 2026 GAB sa Senado at sa House of Representatives. Sa parehong araw, ipadadala rin ang mga kopya nito sa executive branch. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng ehekutibo ng halos 1 linggo para mapag-aralan ng mga probisyon at masuri ang mga detalye ng budget kabilang na ang mga numero nito. Sa taya ng Senador, January 5 na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang budget para sa susunod na taon. Tinitingnan ko kasing calendar, so January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries ang umano'y may bilyong-bilyong pisong allocables o non-allocables sa 2025 national budget.
Ito ang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na batay umano sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa senador, ang mga dokumento ay nagmula rin sa abogado ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Bukod sa Cabinet Secretary at Undersecretary, sinabi ni Lacson sa isang panayam na may nakalagay doon na 8 billion pesos na kanyang kunestyon kung paano ito nagkaroon ng allocable. Habang kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may magkakahiwalay rin anyang allocables na umaabot ng 30 billion pesos. Bukod sa mga ito, mayroong bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para umano sa House leadership at ilang party list groups. Sa isang pahayag, mariin namang itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang anumang budget allocations o inutusan ang sinuman para sa naturang layunin. Magpapatupad ng bagong protocols ang Philippine National Police sa paghawak ng social media bilang ebidensya sa mga kasong kriminal. Kasunod dito ng inilabas na guide ng Supreme Court kaugnay ng pagpapatunay ng pagmamay-ari ng isang social media account. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi na anya madaling makoconvict ang isang tao sa pamamagitan lamang ng mga screenshot na maaaring pineke o nahack. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang PNP sa mga major social media platform para sa mas mabilis na account verification. Umabot na sa 23 ang mga sunog dahil sa firecrackers at pyrotechnics o mga paputok ayon sa Bureau of Fire Protection. 6 sa mga ito ay naitala nito lamang Disyembre ngayong taon. Sa isang panayam, sinabi ni BFP Public Information Service Chief Fire Superintendent Anthony Arroyo na naka-standby ang mga bombero sa mga fire-prone areas para agad na makaresponde. Patuloy din anya nilang minomonitor ang mga bilihan ng paputok, lalo na sa Bocaue, Bulacan. Mananatili pa rin sa 43 pesos per kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng mga imported na bigas sa Enero ng susunod na taon ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magkakaroon lamang ng adjustment sa MSRP kapag nakumpleto na ang implementasyon ng mas mataas na taripa sa imported na bigas. Inaasahang tataas sa 20% ang taripa sa imported na bigas pagsapit ng January 16, 2026 mula sa kasalukuyang 15%. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos tumalon sa riles ng MRT Line 3 noong Biyernes. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang pamunuan ng MRT Line 3 na ipinagbabawal at lubhang delikado ang ginawang ito ng lalaki at sino mang mahahuli ay maaaring maharap sa reklamo. Narito ang report ni Benedict Samson. Nag-viral sa social media ang video na ito noong Biyernes na kung saan makikita ang isang lalaki na inahabol ng 2 security guard sa MRT Line 3 Ortigas Station. Ayon sa Safety and Security Unit ng MRT Line 3 Management, bumili pa ng tiket ang lalaki bago ito tumalon sa riles ng tren. Sa mga sandaling iyon, wala na umanong paparating na tren. Dahil dito, umabot ang habulan mula Ortigas Station hanggang sa tapat ng isang mall at nagtapos sa isang ginagawang footbridge kung saan tuluyan na siyang naaresto. Matapos mahuli ay dinala ang lalaki sa Wakwak Police Station 3 at maharap naman sa reklamong alarm skandal at resisting arrest. Maigpit namang paalala ng MRT Line 3 Management sa publiko na ipinagbabawal ang hindi otorisadong pagpasok ng isang tao sa riles ng tren dahil hindi lamang ang isang individual na pumasok sa railway ang malalagay sa panganib kundi maging ang mga pasahero ng paparating na tren. Dagdag pa ng pamunuan ng naturang linya ng tren na mananagot sa batas ang sinamang mahuhuling lalabag dito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibleng pagbagsak ng rocket debris ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa abiso ng PhilSA na ibinahagi ng Philippine Coast Guard, posibleng bumagsak ang rocket debris ng Long March 7A rocket ng China sa December 31 sa pagitan ng 6:32 a.m. hanggang 17
7:14 a.m. oras sa Pilipinas. Maaari itong bumagsak sa bahagi ng Burgos, Ilocos Norte at Dalupiri Island sa Cagayan. Gayon din sa Santa Ana, Cagayan at sa Camiguin Norte. Magpapatupad ang PCG ng temporary maritime restrictions. Pinapayuhan naman ang mga maliliit na bangka at mga mangingisda na iwasan ang drop zones at i-report kung may makikitang mga debris. 6 na distressed overseas Filipino workers sa OFW mula sa Suriname sa South America ang nakauwi na ng Pilipinas dahil sa repatriation program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, lumapag ang mga ito lulan ng KLM Royal Dutch Airlines sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong December 26. Binigyan sila ng financial assistance ng DMW mula sa Action Fund bilang inisyal na ayuda. Hindi umano makatao ang kanilang ginagawang trabaho at hindi sila nabayaran ng sahod sa loob ng higit 2 buwan. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na walang mga overseas Filipino workers ang naapektuhan ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Taiwan nitong December 27. Sa post sa social media na X ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak, sinabi nitong walang OFW na nagtamo ng injury dahil sa malakas na lindol. Wala din anyang disrupted na employment ng mga OFW. Simula ngayong araw, December 29, isang linggong walang ipatutupad na expanded number coding scheme sa Metro Manila hanggang January 2, 2026. Batay sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, walang coding ngayong araw dahil sa work suspension sa gobyerno alinsunod sa Memorandum Circular 111 na inilabas ng Malacanang. Habang ang December 30, December 31 at January 1 ay regular na holiday, kaya automatikong walang implementasyon ng number coding scheme. Habang ang suspension sa January 2 ay alinsunod din sa Memorandum Circular 111. Samantala, narito naman ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Barrio. Sa kanang bahagi na papunta ng monumento at gayon din po sa kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas ng Maynila at papunta ng Norte, wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, tuloy-tuloy rin po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Dito naman po sa ating, at yan ang ating traffic update sa oras na ito. Nakipagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa Halifax kung saan tinalakay ang mga hakbang tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Isinagawa ito bago magtungo si Zelensky sa Estados Unidos para naman sa nakatakdang pakikipag-usap kay President Donald Trump ukol sa pagtatapos ng digmaan. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Sinabi ni Canadian na Prime Minister Carney na may nakikita siyang pagkakataon para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kasabay nito, inanunsyo ng Canada ang karagdagang $2.5 billion na tulong pinansyal para sa Ukraine. Ayon sa tanggapan ng punong ministro ng Canada, bahagi ng pondo ay ilalaan bilang loan guarantees sa World Bank at European Bank for Reconstructions and Development. Habang ang natitirang halaga ay mapupunta sa karagdagang pautang sa pamamagitan ng International Monetary Fund.
Sinabi naman ni President Zelensky na ipinaalam niya kay Carney ang kasalukuyang hakbang na isinasagawa ng Ukraine kasama ang Estados Unidos habang patuloy ang pagsisikap na tapusin ang digmaan na nagsimula noong 2022 matapos ang pananakop ng Russia. Inaasahan ding tatalakayin ni Zelensky kay US President Donald Trump sa Florida ang isang 20-point place plan na layong maglatag ng konkretong hakbang para sa pagtatapos ng mahigit 2 taong digmaan sa Ukraine. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Inaasahang makararanas ng malakas na ulan at matinding hangin ang mga festival hotspots sa New Zealand mula ngayon hanggang bukas. Magiging pabago-bago naman ang panahon sa buong bansa sa papalapit na pagtatapos ng taong 2025. Narito ang report ni Early Briones. Malakas na ulan at matinding hangin ang inaasahang tumama sa malaking bahagi ng North Island mula ngayon hanggang bukas. Apektado ang Auckland, Gisborne, Coromandel, Tairawiti at Hawke's Bay na may mga mahigpit na babala ng malalakas na ulan at hangin mula Lunes ng gabi hanggang Martes. Pinakamalakas na hangin naman ang inaasahan sa Manawatu, Horowenoa at Kapiti Coast na maaaring umabot sa 100 km per hour. Habang nasa rain watch naman ang Bay of Plenty, Tararua District at Wairarapa. Samantala may tsansa ng thunderstorms at hail sa itaas na bahagi ng South Island. Habang mananatiling tuyo ngunit mahangin sa Wellington. Mas kalmado naman ang Christchurch na may maulap na panahon. Inaasahang bahagyang gaganda ang panahon sa New Year's Eve, subalit mananatili ang posibilidad ng mga pag-ulan sa ilang lugar, lalo na sa New Plymouth, Nelson at ilang bahagi ng North Island. Pinapayuhan ng mga lahat na pupunta sa outdoor festivals at camping ngayong linggo na maghanda sa pabago-bagong panahon sa buong bansa. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na babala ang inilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga punong barangay at police station commanders upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng firecracker ban sa lungsod. Narito ang report ni Grace Doctolero. Hindi magdadalawang isip ang pamahalang lungsod ng Baguio na panagutin ang mga opisyal kapag may nangyaring insidente o injury dahil sa iligal na paputok sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, posible na ma-relieve sa pwesto ang mga police station commander at masampahan ng administrative complaint ang mga punong barangay na mapapatunayang nagpabaya. May tweet kami ngayon. Nagbigay ako ng babala sa ating mga punong barangay at sa ating mga station commanders. I'm holding you accountable. Pag may nangyaring injury dyan sa lugar nila. Kaugnay nito, sinira ng Baguio City Police Office o BCPO ang nasa 5,695 na iligal na paputok at pyrotechnic devices noong December 27 sa harap ng BCPO station. Kabilang sa mga sinira ang mga nakumpiska at kusang isinukong paputok tulad ng Boga, Piccolo 5-star, Lapla, Giant Bawang, Giant Whistle, Judas Belt, Mother Rockets at iba pang kahalintulad na paputok. Tinatayang aabot sa mahigit 35,000 pesos ang kabuang halaga ng mga iligal na paputok na winasak. Hinikayat din ni Mayor Magalong ang publiko na maging aktibo sa pag-uulat ng mga nakikitang nagbebenta ng iligal na paputok. Kaya kung meron kayo alam na nagbebenta, i-report nyo sa amin. Kung sinasabi nyo na meron kayong nalaman, meron kayong alam, i-report nyo sa amin. Gate ng alkalde, hindi sapat na ang otoridad lamang ang magbabantay, kaya mahalaga ang kooperasyon ng publiko. So kailangan po talagang umikot po ang ating pong mga police and barangay officials. Oo, pero makisama din ang taong bayan. I-report nila. Kasi hindi talaga kakayanin lang ng ating kapulisan. Kailangan nagtulungan tayo. Layo ng mahigpit na firecracker ban na masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng papalapit na bagong taon sa Baguio City. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 8 kaso ang mga biktima ng ipinagbabawal na paputok sa Bicol Region habang umabot na sa 11 piraso ng ipinagbabawal na boga ang nakumpiska ng PNP Bicol. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nakapagtala na ng 8 kaso ng fireworks-related injuries ang Department of Health o DOH Bicol simula na mag-umpisa ang holiday season monitoring sa rehiyon. 6 sa mga biktima ng ipinagbabawal na paputok ay galing sa lalawigan ng Camarines Sur, 1 sa Albay at 1 naman sa isla ng Catanduanes. 4 sa mga ito ay nasugatan dahil sa pinagbabawal na kwitis habang ang 2 ay biktima ng 5-star at Piccolo. 7 pasyente ang dinala sa outpatient department ng mga ospital sa Bicol at 1 ang na-admit. Ang pinakahuling biktima ay nasabugan ng pinagbabawal na boga sa Iriga City itong araw ng Sabado. Nagtamo ng injury ang biktima sa kaliwang mata. Nilapatan naman ng pangunang lunas ang biktima sa Bicol Medical Center bago pinauwi. Samantala, umabot na sa 11 piraso ng pinagbabawal na boga ang nakumpiska ng PNP Legazpi City. Sa ilalim ng Republic Act 7183, mahigpit na pinagbabawal ng mga otoridad ang paggamit ng boga dahil sa matinding panganib nito. Ang sino mang mahuhuling gumagamit o nagtataglay ng pinagbabawal na boga ay pagmumultahin ng 20 hanggang 30,000 piso at pagkakulong. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong provincial tour ang matagumpay na naisagawa ng Wish 1075 at KDR Music House. Sa ikatlong yugto ng pag-ikot sa buong bansa, dekalidad na song performances at nakakakilig na storyline ang hatid para sa mga wishers sa Pangasinan. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Wishers are found everywhere. Nasa iba't ibang panig ng mundo at nasa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa ikatlong pagkakataon, dinala ng Wish 1075 at KDR Music House ang wish date papalapit sa wishers. This time, mga taga-Pangasinan naman ang bumina sa kiligan, lungkot at saya. Pinadagundong ng wishers of all ages ang buong Calasiao Sports Complex sa ginanap na 3rd Wish Date Love Tales Provincial Tour sa Pangasinan kagabi. Mapa Gen Z, Millennial o Gen X man, tutok sa bawat eksena ng pelikula. Game na game rin sa bawat sing-along na hatid ng Wish Date artist. Kaya naman para sa kanila, one wish date is simply not enough. Yes na yes. Welcome po ang wish date sa Pangasinan. Actually, napanood ko na po yan sa Araneta. Kami pong dalawa. No limits ka nga. Kahit ang King of Tagalog songs na si Ray Valera, gusto ring humirit ng isa pa. I found out na ang mga nanonood sa atin, masayahin, maano sila, welcoming, warm. Basta nakakanta ka sa nila, parang feeling mo naging masaya ka na rin pag-uwi. Ganun ba? Sama niyo ako ulit. Ayos yun. Nagbigay naman ng tips si OPM hitmaker Renz Verano kung paano makukuha ang kiliti ng audience. All you need is to feel the song, tapos ipadama mo sa kanila na feel mo yung song. Kasama sila sa performance. Special naman ang tour para sa budding artist na si Haki dahil hometown niya mismo ang Pangasinan. This is where I grew up and familiar faces na po yung mga nakikita ko sa my family watched me, my friends, even my teachers po. Bukod sa concert-level performances, bit-bit ng fans ang lesson mula sa istorya ng Love Tales. Kasi talagang maganda ang labas. May mga istorya, tapos inaanuhan ng kanta. Sa pag-ibig dapat ano po yan, sa pagdedesisyon, kailangan iniisip muna po. Yun,
Marami po. Hindi naman nagtatapos ang provincial tour sa Pangasinan dahil sa 2026, marami pang lugar ang bibisitahin ng Wish 1075 at KDR Music House. At kung papipiliin ng mga artist kung anong lugar ang gusto nilang sunod na haranahin, Actually po, nakapag-perform na ako sa sasabihin kong lugar, pero I wanna go back kasi ang saya po masyado ng mga tao doon, and I really love the place. So I would say Davao po. Alam niyo kung saan maganda? Napunta na ba kayo ng Pampanga? Ang daming maganda doon. At saka maano din yung mga tao doon. Masayahin din. I would prefer in the Mindanao area kasi doon ako unang-unang sumikat. kahit saan pa mang lugar, Luzon, Visayas o Mindanao man, pwedeng i-wish yan. Kayo, saan nyo gustong makadatong wish? Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms chapter 37 verse 16 na nagsasabi, mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa kasaganaan ng maraming masama. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Nakakatuwa kasi nakita ko sa social media talaga na hindi lang yung mga guest dun sa Wish yung talagang kumanta. Pati yung mga audience, nakaduwit nila si Ray Valera. Grabe, yung makaduwit mo yung ganong icon, di ba nakakatuwa? Pero iyan bago natin makalimutan yung mga kasambahay natin, good morning! Good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay. Lunes na ulit! It's December 29, 2025. Tama ka dyan, Tini, may pasok na uli sa mga private companies ngayong Lunes. Balik trabaho na po after holidays. Oo, pero hindi pa tapos yung bakasyon ng mga government employees. Yung mga private pa lang. Dahil until January 5 pa po yung holiday nila. Mapapasana all ka talaga pag government employee. Pero, teka bago kayo mainggit sa mga government employees natin dyan, mga kasambahay, time check muna tayo. Ngayon ay 7:37 a.m. na. At syempre, gusto natin sisimulan natin yung umaga natin ng masaya, kaya mag-public service muna tayo. Advisories muna tayo for today. Good news para po sa mga sumasakay ng MRT dahil may libreng sakay po uli sa Metro Rail Transit o MRT3 at sa Light Rail Transit o LRT bilang pakikiisa sa paggunita ng Rizal Day ngayong darating na December 30. Ang una pong batch ay magsisimula ng 7 a.m. to 9 a.m. at itutuloy po yan ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. Ingat po tayo sa ating pong mga pagbiyahe gamit yung ating mga train. Libreng sakay. At ito naman, alam nyo ba, almost 3 million na kababayan natin ang libreng nakasakay sa MRT at LRT. Mula kasi December 14 hanggang December 25, merong free ride mula sa programa ng Department of Transportation. At ang sabi nga ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang serbisyong kanilang ginawa ay para bigyang pugay at kilalanin ng iba't ibang sektor ng lipunan at para na rin mas maging inklusibo pa ang transportasyon natin. Kaya mula po dito sa Good Morning Kuya ay nagpapasalamat at saludo po kami sa inyong serbisyo sa publiko. Naranasan mo, naka-avail ka ba niya? Hindi nga sayang Ako December 14, kasi kung hindi ako nagkakamali, December 14 yung mga estudyante. Sumakay ako ng train, pagsakay ko doon, ma'am, diretso na po dito. Sabi ko, bakit po? Estudyante ka? Kasi nakita nila yung ID mo. So naka-avail ka pala Nakalibre ako, dire-diretso lang. Tapos iba, may special card sila para dun sa mga makakalibre ng araw na yun. Ang dami nakalibre, di ba? True. At para naman sa ating weather update, may binabantayan pong low pressure area o LPA ang Pag-asa na posible pong mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, particular na sa Sulu Sea sa unang linggo ng January 2026. Ang magandang balita naman ay mababa ang chance na maging bagyo ito, pero magdudulot pa rin po ito ng bahagyang ulan.
Sa bahagi naman ng Batanes, Cagayan at Isabela ay magiging malamig ang simoy ng hangin dahil sa amihan. Bukod dyan, inaasahan naman na hanggang katapusan ng 2025 ay wala pong bagyong papasok sa bansa. Oo, baka naman ilang araw na lang, di ba? Oo. Huwag na tayong sanang bagyuhin. Pero ito naman sa mga nagpaplano maglaba ngayong araw. Narito po ang weather forecast ngayong araw. Sa Metro Manila, may 10% chance of rain ngayong maghapon. At ang temperatura naman ay nasa 23 to 31 degrees Celsius. Ay, bongga. Hindi ganun Metro Manila. kainit. Sa Metro Cebu naman po, medyo mataas yung tsansahan na umulan ngayong araw dahil ayon po sa Pag-asa, may 40% chance of rain dyan sa Metro Cebu habang ang temperatura naman dyan ngayong maghapon ay nasa 26 to 30 degrees Celsius. Cebu yan, ano? Yung Medyo mga siguro yung ibang isang maglalaba ngayong araw, mag-aalangan pa ng konti kasi medyo mataas pa rin yung 26%, 40% na chance of rain. sa Cebu yan. Ano. Ito naman, at sa mga maglalaba at magsasampay naman ng mga kababayan natin sa Metro Davao, 40% chance of rain din ngayong araw. Ngayong araw, ngayong maghapon na nasa 25 to 30 degrees Celsius po ang temperatura. Sa Davao po yan. Metro Davao, Metro Cebu. At sa mga nagbabalak naman pong pumunta sa Baguio City, may kilala ako, may gustong pumunta ng Baguio. Mga gustong magpalamig dyan. Ngayon pong araw, nasa 14 degrees Celsius. Ang pinakamalamig na temperatura ngayong araw. At may 20% chance of rain. Grabe, 14, 16 na. Talagang ginawin na ako. 16 na abutan ko ata yun, para umuusok na yung bibig ko sa mga ganung part. 14 pa kaya. No? At ito naman, sumikat na po. At sumikat na nga po ang araw kaninang 6:20 ng umaga. No? Yan po yung ating sunrise, di ba? Kaya para sa mga mahilig mag-picture ng langit dyan, ang sunset po ngayong araw naman ay mamayang 5:36 ng hapon. Pero kayo ba? Ano ba mas gusto nyo? Sunrise o sunset? Sunset. Sunset ka? Oo. Kasi pag sunrise, dito tayo sa GMK. Di rin natin nakikita, Oo, hindi natin nakikita. Sunset tayo, babawi. Tsaka iba yung kulay. Iba rin yung kulay ng sunset. Parang nakakakalma yung para sa akin, yung view ng sunset. Tama. At sa mga nagbabalak po na bumili naman dyan, mga kasambahay ng bahay at lupa, sana all. Good news po para po sa inyo dahil in-extend na po ng Pag-ibig ang super sale para po sa Pag-ibig acquired assets until December 31, 2025. Bukod po dyan, pwede pa kayong magkaroon ng 40% discount sa mga on-sale na properties. Ang listahan naman ang listahan nila ay every week na ilalabas. Kaya abangan nyo po yan, mga kasambahay. Pero dagdag na paalala lang mula sa Pag-ibig, sa kanilang branches at official website lamang po kayo makipag-transact para po maiwasang maloko o ma-scam. Actually, ang dami nang nagtuturo sa mga social media kung paano yung tamang proseso ng pag-acquire ng asset dito sa Pag-ibig. Pero madami nga talagang mga nasa-scam, kaya ingat po kayo sa mga scammers, mga kasambahay. Doble ingat po tayo. Ito naman, heads up naman po sa Social Security System o SSS members. This coming year, pinaplano ng SSS na maglunsad ng microloan program. Layunin ito na makakuha ng short-term loans na mas ligtas at affordable dahil magkakaroon ito ng 15 to 90 days na tenure at 8% interest per year o kaya 0.67% interest monthly po yan. Baba. Usually, pag sa iba ka nag-loan, 2 to 5% ang interest. Monthly yun, ha? Monthly, oo. So ito sa SSS, okay po ito. Ito naman, all price update naman po sa mga motorista. May inaasahang rollback at price hike sa produktong petrolyo. Base sa 3-day monitoring ng Department of Energy o DOE, posibleng umabot sa 50 centimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina next week. Habang posible namang tumaas ng 10 centimos ang kada litro ng kerosene. Sa presyo naman po ng diesel, sabi ng DOE wala namang inaasahang adjustment, pero paalala naman ng DOE na ang mga estimate na ito ay hindi pa kasama ang operating costs ng oil companies at iba pang premiums.
Yun, o para sa mga natin, kasambahay nating motorista dyan, at least alam na natin, aware na natin yung magiging palitan or yung magiging presyo ng ating mga petrolyo sa mga susunod o sa susunod na linggo. And ngayon naman, magkikibalita din tayo online. Madalas itong mapag-usapan kasi. Online? Sabi ng Department of Education o DepEd, hindi totoo ang mga kumakalat ngayon sa social media na aalisin na daw ang grade 11 and 12 sa school year 2026 to 2027. Kaya mga kasambahay, paalala sa ating mga kababayan mula po sa DepEd at Good Morning Kuya na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin online. Siguraduhin na official ang pages at sites na pinagkukuhanan natin ng impormasyon at kung may makita na nagpapakalat ng mga maling balita, i-report po natin yan agad. Para po sa iba pang updates mula sa DepEd, maaari po kayong bumisita sa kanilang official Facebook page na @departmentofeducation.ph. Tama, kasi ang daming mga nanay, yung mga naririnig ko ngayon, na nagsasabi sila na, ay wala na daw, K-12, yun nga yung term, K-12 next year. 11 and 12. Sabi ko tuloy, hala, kawawa naman kaming mga nag-K-12 kung totoo po yan. Oo, diba? Sinimulan tapos babawiin ulit, diba? Pero, teka mga kasama, kaya wag lang muna tayong mag-usap nung about sa pag-aaral Kasi nai-stress ako, bakasyon ko pa Vacation Next pa week natin. pa yung pasok ko Diba? Pero para sa ating mga viewers, ang aming pong question, meron pa kaming mga patanong Anong sa tayo? inyo. Ano po ba ang achievement mo ngayong taon? Wow, achievement. Sasagot ka dito, Ian. Oy. I-comment nyo lang po dito sa ating Facebook Live ang inyong sagot at ilagay nyo rin po kung nasaang bansa kayo ngayon at samahan nyo na rin po ng selfie yan habang nanonood po kayo dito sa Good Morning Kuya. Dahil mamaya babasahin natin yan para sa inyo. Kaya i-comment mo na. Comment. At habang nagko-comment po kayo dyan kung ano ba yung greatest achievement mo for this year 2025, may tanong din ako muna rin sa inyo. Ano yan? Itatanong mo, Tini? May mga alaga ba kayong hayop sa mga bahay nyo? Specifically yung mga aso tsaka pusa, mga kasambahay ikaw. Ako meron kaming aso sa bahay. Yung kapitbahay namin, pusa naman. So sa amin meron kaming kasi siya, iba yung breed niya, Golden Retriever and Chow Chow. So ayun yung breed niya. Si Bella ang pangalan ng pet namin sa bahay. Oo, kung katulad po kayo ni Ian, mga kasambahay na may mga alaga, naku, mas maganda na nakatutok kayo ngayon dito sa Good Morning Kuya. May mga alaga po ba kayo dyan, mga kasambahay? Kasi, di ba kapag ganitong mga nagpapalit ang taon, isa yan sa mga mga binabantayan ng mga pet Concern lovers natin, Oo, yung mga may mga alagang hayop dahil ang ingay talaga ngayon dahil sa mga paputok, lalo na pag December 31. Tsaka alam nyo ba mga kababayan, nai-stress yung mga pet natin, lalo na yung mga aso at mga pusa. Tama. Kapag sobrang lakas ng mga tunog. Totoo yan. Kasi sa bahay namin, yung pet namin, si Bella, kapag mga ganyan, December 31. Actually, kahit hindi December 31, yung pa lang, 28, 29, 30, may mga nagpapaputok na So sa amin, ayun, may mga ways kami na, na gagawin. Kaya ito, abangan natin. Pero may mga paraan naman para hindi sila masyado maapektuhan. Yan ang aalamin natin. Mamaya, kasama si Celine at ang ating bisita. Oo, nasan kaya si Celine? Meron kaming bisita, dalawa. Hello, eto na ako. Asan na ba si Gusto ko Celine? makita si Celine. Ayun. Yun, yung bisita natin. Ang cute naman yun, mga staff to bisita ko maharot. O diba, mamaya tatahol na to. Pero ako gusto ko talaga malaman yan kasi diba, ngayon talaga marami talagang mga maiingay na tunog, marami talagang mga sumasabog dyan sa gilid-gilid. Pero wag kayo mag-alala dahil makakasama natin this morning ang isa pa nating bisita na si Dr. Dandy Balingao, isang cardio-veterinary practitioner. Good morning po, Doc Dandy. Good morning. Good morning po. Ayan, ako. Doc, eto na po yung aso ko po gusto po pala sa inyo. Siya po pala gusto niya po pala kayong katabi. Pero Doc, eto po, bakit po ba sobrang importante na malaman po kung ano yung gagawin kapag kayo mga pets nai-stress? Kailangan natin malaman yan para maiiwas natin sila na hindi sila matroma.
Pwede kasing dala-dala nila yan habang buhay. Naku, mga kasangbahay, hindi pala talaga biro yung mga ganitong usapan. Kaya mamaya abangan natin yan. Di ba, Tini and Ian? Ready na ba kayo para sa dapat mga natin abangan yan. Napapanahon yan eh. Totoo yan. Oo, kaya abang natin yan ha, mga kasambahay, mga kababayan. Mamaya sa pagbabalik ng Good Morning Kuya, kaya babalik kami agad, huwag kayong aalis. Nagkasakit ka? Nagpa-check up ka? Pero alam mo ba ang karapatan mo bilang pasyente? Pwede ka bang tanggihan ang pagamutan? May karapatan ka bang tumanggi sa procedure? Alamin ang sagot kasama sina Attorney Mimi Sandoval Sebrio at Attorney Joey Domingo ngayong Biyernes alas 8:30 ng umaga sa Huntahang Legal. Dito lang sa UNTV, your public service channel. 24 Barsha. They want to release the baseball pitch. Another gone! And the biggest lead of the the FPT. Yes! Pagkatapos ng matinding bakbakan sa hardcourt, one team remain unbeaten. Congratulations to the AFP Cavaliers, UNTV Cup Executive Face-Off 2025 champions. Their beneficiary, AFP Educational Benefit Systems Office, will receive 2 million pesos. This is UNTV Sports and Charity. Win in sports. Win for charity. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At syempre, itutuloy na natin agad ang usapan with Dr. Dandy Valingao na isang cardio-veterinary practitioner. Good morning po, Doc. Morning, good morning. Ayan, bati po ulit kayo sa ating po mga Good kasangbahay. morning sa ating mga kasambahay. Malapit na ang New Year. Happy New Year. Ayan, thank you po, Doc. Doc, paano po ba naapektuhan po ng malakas na ingay at saka po yung mga parties ang aso at pusa? Kasi po minsan talaga, katulad ko po, meron po akong aso. Kapag nakakarinig siya ng malakas na tunog, nanginginig po yung aso namin. Yun, yung mga ating alaga kasi is very sensitive sila sa mga noises. Yun, so parang wide range yung naririnig nila na noises. So parang hindi nila na-predict. Yun. Kaya nangyayari sa kanila, since hindi nila alam yan, is parang nagre-register sa kanila as danger. Oh. Siya. So nakakatakot po for them yung mga sobrang lalakas na tunog. And then yung stress response din kasi nila is nagtatagal siya. So hindi po pala to basta-basta nawawala, Dok, na kapag wala ng tunog, okay na po yung aso. Pwede siyang magstay sa kanila ng matagal. Oh, naku, natotrauma din po pala yung mga hayop. Pero Dok, ano po ba yung signs o kaya po yung signal po para malaman po kung ang isang hayop po ay nasa-stress? Yun, so pwedeng nagiging aggressive sila, pwedeng tahimik lang din sila sa isang sulok, or yung worst scenario kasi is pwedeng hindi sila nakakakain. Oh, kaya pala minsan yung mga aso, Dok, minsan kahit na magana naman sila kumain, biglang hindi na lang sila kakain. Ibig sabihin po pala na nasa stress na po sila. Naku, i-take note nyo po yan mga kasangbahay. Lalo na po ngayon, holiday, maraming maiingay po talaga dahil ang daming parties, ang daming mga tunog-tunog po dyan. Pero speaking of pusa naman po, Dok, kasi minsan, di ba, yung aso, mas expressive sila, mas tumatakbo, tumatahol, nanginginig, mararamdaman. Mas sensitive po ba ang mga aso kumpara sa mga pusa? Or meron din pong ganitong pakiramdam ang mga pusa? Parang both sila naman is sensitive, pero sa pusa kasi is mas wider yung hearing range nila. Kaya sila yung mas sensitive. Talaga po.
So, ibig sabihin, Dok, kahit yung pusa tahimik lang, mas sila po yung naapektuhan. Wala, naku, ingatan niyo po yung mga pusa niyo kasi tahimik lang yan. Minsan, nag-meow-meow lang yan. Pero nasa-stress na po pala sila. Po, halimbawa po, Dok, kapag paulit-ulit po yung nararamdaman na stress po ng mga alaga po nating hayop, ano po yung long-term effect po nito sa kanila? Okay. Pwede kasi siyang behavioral na parang pangmatagalan na aggressiveness or pwedeng matagal din na matatakutin sila. Yun, pwedeng yung anxiety nila kasi meron din kasi silang anxiety is pwedeng matagal na panghabang buhay siya. Naku, ibig sabihin, Dok, talagang matindi po yung effect na mga ganito sa mga hayop, no? Medyo mahirap din po pala. Ay, Dok, ma-share ko lang po, no, nung nakaraan, nagkaroon po ng isang viral video tungkol sa isang pusa na naging aggressive, tapos kinagat po niya yung owner niya. As in, hindi po niya tinitigilan. Sa tingin niyo po ba yung pusa na to nagkaroon din po ng traumatic event? Yes po. Parang nangyari doon sa pusa is parang self-defense din niya sa sarili niya. Kahit kilala niya yung owner niya is gagawin niya yun. Opo, kasi di ba naging viral yun, Dok, no? Kasi amo niya yun, tapos pinagkakagat niya. Naku, mga kasangbahay, ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga pets po natin. Pero halimbawa po, Dok, eto po, nakikita na po ng isang owner na nasa-stress po yung kanyang alaga. Ano po yung mga bagay na hindi po dapat gawin para hindi po lumala yung stress ng alaga nila? So, wag lang natin silang i-punish. Yun, tapos ang gagawin natin, pwede natin silang kausapin, pakalmahin, or minsan ang gagawin, ilagay natin sila sa isang sulok na sila ay makarecover. Okay, Dok. So, okay lang po ba na wag muna silang papansinin? O dapat po ba kakausapin? Minsan po kasi parang yung aso, hindi ko po alam kung dapat po ba kausapin ko siya o dapat hayaan ko lang muna po siya sa isang tabi. Kung kaya naman, kung kalmado naman siya na alam kasi natin na as an owner, kung halimbawa is responsive naman sila, is kung kalmado naman sila at responsive, walang problema doon. Kaso nga lang, kung nakikita natin na hindi nila kaya, tahimik lang sila, pabayaan lang muna natin sila na mag-recover from themselves. And kapag hindi talaga tayo comfortable sa nakikita natin is magpakonsulta tayo sa veterinary clinic. Okay, Dok. So, ito na po yung signs, no, para malaman kung dapat ko na po talagang dalhin sa vet kapag hindi na po nag-respond yung alaga. Po. So, halimbawa is, yung nakikita natin is unusual or hindi sila comfortable or tayo mismo is nakakakita tayo ng changes na wala doon sa nangyayari sa kanila dati is dalhin na natin agad. Oo, kaya ipacheck na po agad. Lalo po, hindi po natin alam ano nararamdaman ng mga hayop kasi hindi naman sila nakakapagsalita, di ba, Dok? Kaya pa-check up nyo na agad sila, mga kasaangbahay. Pero, Dok, eto po, no, ano po ba yung mga simple po na DIY care na pwede po natin gawin sa ating mga alaga? Ngayon po nga, may mga ganito po tayong okasyon, lalo na po ngayon, New Year. Okay, so meron tayong mga tinatawag na pressure wrap or half wrap na according sa study is napapakalma natin yung ating mga alaga. Pressure wrap po ang tawag. Hala, Dok, tingnan natin kung paano yung ginagawa kasi ituro din natin sa mga kasangbahay natin na may mga alaga para sila din po makapag-prepare na po sila bago po dumating yung 31. Ayan, invite ulit natin yung ating alaga. Ayan. Shiro, come here. Shiro. Ayan. Shiro, lika dito, Shiro. Lika dito. Shiro. Lika dito. Ayan. Parang sa akin po siya nasa-stress, Dok. Parang sa akin po nasa-stress si Shiro. Shiro, wag ka ma-stress. Shiro, dito tayo. Ayan. So, bali, kahit anong tela naman siya, kaso nga lang, para sa akin, mas prefer ko ang gamitin ng bandage kasi stretchable siya. So, ilagay lang natin siya dito sa neck region, tapos iikot siya dito sa taas. Parang mag-cross lang siya dito sa taas, and then magko-cross ulit siya dito sa ilalim. Opo. And then, babalik ulit siya dito sa ibabaw,
tsaka natin siya itali. Parang cross-cross lang po siya sa Yes buong po. katawan. So parang makakaramdam lang sila ng comfort. Parang kumalma nga si Shiro Ayun. Naku mga kasangbahay. So, i-wrap nyo lang po sa kanilang leeg, pa-cross, pabalik po sa tiyan, tapos hanggang dito po sa kanilang likod. So, ito po, magbibigay po sa kanila ng feeling of safety, no, Dok? Kaya para kumalma po sila. Lalo na kapag malalakas po yung tunog na maririnig ngayon pong darating na pagpapalit ng taon. Dok, meron po bang mga safe na toy o kaya po activities or exercise po para po sa ating mga alaga? Para maiwasan or mabawasan po yung stress po nila. Yung mga chew toys is pwede naman yun. Yung mga chew bone, yun. Pwede yun. Kaso nga lang, kapag kalmado kasi ang ating mga alaga, kailangan kasi nating piliin din kung halimbawa is magre-respond sila. Kaya ba nila? Yun. Kasi kung kalmado yung ating mga pasyente or yung ating mga alaga is pwede natin silang bigyan ng mga chew toys na yan or pwede din natin silang isama sa mga walk. Yun. Pero wag lang, kung ba unti-untihin lang natin, wag yung masyadong strenuous na exercise na nagre-require ng mataas na energy para sa kanila. So, wag muna bibiglain, no, Dok? Wag muna agad pa takbo-takbuhin, pag-exercisein ng extraneous activities. Simple-simple lang mga kasangbahay. Pero halimbawa po, Dok, eto na po, na-wrap na po natin sila, tapos nakikita natin medyo stress pa rin po sila. Meron po bang pwedeng magawa ang isang owner para po kahit papano mabalik po yung mood nila sa normal after po ng holidays? Yun. Pwede natin silang dalhin or ilagay natin, firstly, kung sa bahay lang, is ilagay natin sila sa dim light. Yun, malayo sa ingay. Or pwede natin silang dalhin sa environment na wala silang naririnig na tunog. Dapat po talaga madilim. Opo, tapos tahimik para makarecover agad yung ating mga aso. Pero ngayon po, Doc, no, ano po yung mga daily habit na pwede po natin gawin naman po? Lalo na po ngayon, magpapalit na po yung taon, para mas relax po yung aso. Kumbaga, ipe-prepare po sila dito po sa darating na okasyon. So, sa atin sa tao is meron tayong New Year's resolution. So, isama natin sila sa ating pag-walk. Yun, sa everyday na exercise. And pinaka-importante din sa kanila na at least every 6 months or every 3 months kung kinakailangan, depende sa recommendation ng veterinaryo, is pwede nating ipa-check yung kanilang cortisol level. Yun kasi yung stress hormone. May ganun po pala, Dok. Nakalalaman yung stress ng aso. Daig pa kami, Dok, ng mga aso natin. Pero nache-check po pala. Kapag po mataas, Dok, ano pong mangyayari sa aso? Stress. Pwedeng yung nakakasama din kasi kapag mataas siya palagi is pwedeng yung stress is mag-continue or pwedeng makakasama din siya sa other organs of the body. So magkakasakit po sila, Dok, pagka ganun. Kaya pala dapat happy lang palagi yung mga alaga. Mental and behavioral. Naku, kaya ipacheck nyo na po yung cortisol ng mga aso po ninyo after the holidays. Dok, para po sa mga gusto pong magpa-check up ng kanilang mga alaga, no, check up kung stress ba yung aso nila o kaya magpa-general check up lang po, saan po ba kayo pwedeng makontak ng ating pamakasambahay? Yun. So, yung ating clinic ay sa Binyan, Laguna. Meron tayong Precious Fur Animal Clinic, Cat and Dog Hospital, or pwede din po tayong i-contact sa ating The Millennial Vet Friend na Facebook page, at meron din tayong The Post Pet Lifestyle Channel with Dr. Joseph Lee. Okay na ako mga kasangbahay. Check nyo na po yung Facebook page ni Doc at pwede rin kayo mag-message yan sa The Millennial Vet Friend kung meron kayong mga questions kay Doc. Doc, meron po ba kayong ibang mensahe po sa ating mga kasangbahay? So, ingatan natin ang ating mga alaga, lalo na ngayong papalapit na New Year. Para mas makasama pa natin sila habang buhay. Yes, Doc, mas happy life tayo, no, Doc? May mga babatiin po kayo, Doc? Hello sa lahat ng ating mga nanonood. Ayan, good morning po sa inyo. And thank you so much po, Doc Dandy, for spending
spending your morning with us. At ang dami ko pong natutunan, siguro po yung mga kasangbahay din po natin dahil inaabangan po nila yun, no, paano po mapapangalagaan yung kanilang mga pets, lalo na po ngayong darating na January. Thank you din. Thank you, Doc. Pero mga kasangbahay, naalala niyo pa ba ang ating question of the day? Uulitin namin para sa mga gusto pang humabol. Ano ang achievement mo ngayong taon? I-comment niyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook Live kasama ng inyong selfie while watching at kung saang bansa kayo naroroon. Abangan namin yan mga kasangbahay. Kaya i-comment niyo na at i-post ang inyong mga pictures. Naku, grabe ah. Sobrang busog po ako sa mga natutunan ko po ngayon, Doc Dandy. Pero kulang ang umaga kapag hindi busog ang tiyan. Kaya tanungin natin si Ira. Ira, ano bang lulutuin mo for us mamaya? Excited na kami. Yan, ito na ang ating What's for Breakfast ingredients. Uy, andyan na pala kayo mga kasangbahay. Kayo naman, di kayo nagsabi sa akin agad. Baka napaghintay ko kayo ng sobra-sobra. Pero ito na nga. Wow, dire-diretso magsalita. Ito na nga. Kanina nabanggit ko sa inyo na meron tayong silog for today. At nakakatuwa kasi ito yung isa sa pinaka-favorite ko na silog meal. Ang Top Silog! At ngayon, dahil meron na tayong pre-cooked na Topsy, wala na tayo masyadong gagawin. Tuturuan ko na lang kayo kung paano gumawa ng mismong fried rice natin. Di ba? Sobrang dali. Hindi kayo mahihirapan. So ito ang ating mga ingredients. Mga kasambahay, syempre kailangan nyo ng rice. Maganda po kung day-old rice or yung bahaw na tinatawag natin. Syempre kailangan natin ng bawang. Kasi ito talaga yung star ng ating fried rice. Kasi gusto natin yung aroma ng garlic. Syempre kailangan natin ng oil at salt. Kung meron kayong pepper, meron kayong budget para sa pepper, sige, go lang. Syempre, other ingredients natin for our silog, meron tayong tapa. Kung wala naman kayong pang top silog, iba na lang. O, pwede naman kayong magbang silog. Ano pa ba yung mga silog meal dyan? Bak silog, yan. Pero dito sa atin, specifically, tapa yung ginamit natin. Meron din tayong egg. Ito, luto na siya. At meron din tayong tomato. Sige, bilisan na natin dahil alam kong gutom na kayo mga kasangbahay. Sundan niyo po ako kung meron kayong mga naka-ready dyan sa inyong mga kusina. So, once again, ito po yung palagi natin ginagawa. Pinipreheat natin yung pan natin bago magluto. Kasi syempre, gusto natin mag-start na kagad yung cooking process natin. So, dahil malakas naman yung apoy na natin, at saka huwag niyong gayahin yung ginagawa ko na malapit yung kamay ko sa pan. Ayan, lagyan na tayo ng konting mantika. Konting-konti lang. Para dun sa mga conscious dun sa mga fats na ini-incorporate nila sa kanilang diet, kahit konti lang, carry bells na yon. Pero parang dahil marami yung ratio ng kanin natin, dadagdagan ko konti. So kahit na hindi naman sobrang init ng pan natin, pwede na natin ilagay kagad yung ating bawang. Kasi baka naman biglang maging toasted na yung garlic natin. Kasi sobrang lakas naman ng apoy. Ayan. So, papakitaan ko kayo later, mga kasangbahay. Kasi ang bawang, sabihin nyo, uy, bawang lang. Dami mo namang ine-explain dyan, Ate Ira. Kasi ang bawang po, depende sa hiwa nyo, meron siyang iba't ibang level ng lasa na lumalabas. So, sa ganito, pinitpit kasi siya, pero malalaki yung hiwa. So, baka medium lang yung aroma na maaamoy niya. Plus, kung may makikita kayo na green-green po mga kasangbahay, ito kasi parang indication na to sa aking pagkakaalaala sa mga textbook. Indication na siya na pa-dry na yung ating bawang. Ibig sabihin, less na yung aroma niya, less na yung tapang, kasi nga nagda-dry niya, naalis na yung moisture. Wala na, nawawala na yung lasa ng ating bawang. So, yan, ito, hindi pa naman siya golden brown. Pwede tayo maglagay ng konting-konting salt. Minsan, pang-release din ng moisture yan eh. Nagkakaroon ng osmosis na tinatawag. Wow! Ano daw yung osmosis? Wow! Ayan, merong nare-release na moisture kapag nilalagyan natin ng asin yung bawat ingredient. Ayan. So, pwede natin lakasan konti yung apoy. At yon ang isa sa pinakamahalaga. You control the fire. Kahit naka-induction man kayo o kaya yung mismong apoy na nasa stovetop, yan. Magandang kayo ang
kokontrol ng apoy, hindi kayo ang kinokontrol ng apoy. Ayan, dahil ang bawang, pagka nag-brown na siya, medyo meron pa siyang carry-over cooking, mabilis na siyang matutusta katulad niyan. After nun, ready na nating ilagay yung ating kanin, ng ating bahaw. Hindi ko muna ilalagay lahat. Yan, maganda sana kung ano to, yung parang sa wok. Hindi ko kasi kaya mag-toss mga kasangbahay, sorry Kasi masyadong mabigat, ang liit ng kamay ko. Yan. Maya ako ituturo sa inyo yung hiwa. Tsaka man, ha? Ay, ang sarap din, oh. Natusta-tusta din yung bawang natin. Yan. Yung lola ko, ang turo niya sa akin, ang masarap daw sa sinangag, yung sobra-sobra ang init talaga nung kanin. Yung naghiwa-hiwalay na yung grains, ganon. Parang kalahati na lang yung ilagay natin kasi konti lang yung bawang natin. At this point, palit tayo kasi medyo mahirap Yan. Kayo ba mga kasangbahay? Ano ba ang breakfast ninyo tuwing umaga? Ako kasi hindi talaga ako madalas mag-breakfast Kasi, wala. Parang nung bata ako, nasanay ako na hindi kagad ako nag-aalmusal kasi nasusuka ako. Parang hindi kaya ng tiyan ko kagad kumain. Hindi niya kayang maglagay ng any food. Kaya pagka merong food, siguro yung mga may warm lang like soup, ganyan. Tapos hindi kagad solids yung kinakain ko. Tsaka ayoko ng malamig na pagkain sa umaga. Pero pag wala ng choice, ay, huwag na tayong magreklamo. Ayan. So, painitin lang muna natin ng kaunti. Tapos, pwede na tayong mag-season. Nung nakaraan, hindi ko sure kung na-explain ko na ba to sa inyo. Nakalimutan ko kasi may parang nagtanong sa akin about sa salt. Kami, sa culinary, nung nag-aaral po ako, pag sinabing salt, iodized salt po yung ginagamit. Tapos, hindi ako masyadong sanay gumamit ng rock salt, ng Himalayan salt, ng iba-ibang klaseng salt kasi kahit yun po ay may iba-iba rin ng lasa at application na pinagagamitan. Tsaka yung health benefits nga rin po. Pero syempre, nasa practice naman din yun. Pero sa common po na kitchen, like commercial kitchen, madalas talaga ginagamit nila dun iodized salt. Kasi siguro dahil mas madali siyang matunaw sa pagkain, mas madali siyang kontrolin. Pero hindi ko lang sure alin po ang mas mura. Sige, hayaan muna natin siya. Papakitaan ko kayo ng hiwa, mga kasangbahay. So, dito muna sa ating saan ba po pwede ipakita? Dito sa ating chopping board, nakita niyo po ito. Galing kasi ito dun sa mga pinaghiwaan natin kanina. Ito yung nasa tuktok nung bawang. Ayan. Ito, hindi po siya magandang ilagay sa pagkain. Kunwari, nag-chop kayo. Mindful, hindi naman siya nakakalason, pero kasi minsan pumapait po yung pagkain natin. Tapos kayo din, pag nakagat nyo siya, ay parang hindi naman edible. Parang hindi siya masarap kainin. So, alisin nyo po yan. Tapos ito pong cut na to, sobrang bilis lang nitong gawin. Ganito siya mga kasangbahay. Nakikita ba? Ayan. Kasi minsan mas mabilis pa yung hiwa na ganito, yung etong ginawa ko na to, kaysa dun sa pag-chop natin ng malalaki. Kasi medyo time-consuming pa yun. Pero eto, nasa technique lang. Ang tawag dito ay Brunoise cut. Mga, siya, yung mince. Pag sinabi, mince, garlic, Brunoise cut yun. So, ang ginagawa, hanapin nyo yung mismong, tumatalon. Yung mismong flat na area ng bawang, yung di siya masyadong gagalaw. Tapos, cut kayo vertically. Pwedeng ang gamit nyo, chef's knife or paring knife. This is called paring knife. Yan. Okay, sige. Okay, tapos vertical. And then, maghiwa lang kayo ng pa-horizontal. Yan. Tapos, cut nyo lang siya ng ganyan. At ang kalalabasan niyan, ito na mga kasangbahay. At dahil dyan, tapos na rin po yung fried rice natin. O, diba? Lipat na natin siya dito sa ating
Kayo ba gusto niyo maalat yung sinangag niyo? Ako ayoko. Kasi maalat na rin yung iba nating ingredients. Ayan. Tapos, lipat na natin dun sa ating plato. Plating na tayo. Yan. So, mga mahilig mag-carbs in the morning. Perfect to. Yan. Plating muna tayo. Pasensya na kayo, di ako magaling mag-plating May lang. Kailangan gandahan natin para sa mga kasangbahay natin. Sana mabuo. Ayan. Ayun! Nabuo siya! Perfect! Kinontian ko lang kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-rice. Awesome! Tapos, maglagay tayo ng tapa. Ay, sorry. Luto naman na ito mga kasangbahay, kaya huwag kayong magagalit sa akin, ha? Yan. Maganda nakapalibot. Gagandahan natin para sa inyo. Hanggang dyan lang. Tapos, tapos, lagay natin yung ating kamatis na hiwa. Saan ba magandang ilagay? Parang dito. On the side. Sobrang daming ulam, no? Pang pamilya na siya. Ayan. Mas maganda sana kung may green. Para buo na yung kulay, pero wala. Pero okay na yan, mga kasangbahay. Ito na po ang ating... Ay, wala pa pala yung itlog. Sabi ko tapsilog, pero walang itlog. Teka lang, mga kasama, Mukhang gutom na kayo, Pero last plating na. Ayan. Gawa to ni Kuya Stephen. Ay. Saan ka man? Ayan. Mga kasama, ready na ba kayong kumain? Lalo atang pumangat yung plating. Yan. Sige na nga, okay na yan. Magpasensyahan nyo na. Pero ito na po, mga kasama. Ready na po yung breakfast nyo. Ang ating tapsilog. For you guys. I love you so much. Natakam ba kayo? Hello? Dahil mo sa amin mamaya gutom na ako, nakakagutom. Na to pero yan muna, shoutout muna sa lahat ng naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Usapang achievement naman tayo to end the year with a smile, di ba? Kasi kanina tinanong natin sila, kung ano ba ang achievement nila ngayong taon. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ito ang sabi ni Gilbert Agustin. Ang achievement ko ngayong taon ay ang good health. Hindi ako nagkasakit ng malubha at thankful ako sa Diyos dahil doon. Wow! Kilala ko yun Napakaana. Kilala ko yun Speaking of achievement, tayo naman. So siguro sa akin, nakadagdag lang ako ng mga income generating assets. Kasi nung nakaraan medyo kaunti. Pero ngayon nakadagdag ulit ako. Kasi yun yung parang ginagol ko na gusto ko gastusan. Yung may ROI. May balik sa akin. So yun, nakadagdag naman tayo kahit paano. Pero secret muna kung Ang sarap marinig ng income generating. Yaman, nakakamayaman. Pero in behalf of Good Morning Kuya, mga kasambahay, mga kababayan, congratulations po sa inyo, And we are proud of you. Alam namin na next year, you'll achieve even greater things. And it is just right to celebrate them. Kahit maliliit lang yan sa mata ng iba, okay lang yan. Isi-celebrate natin yan. Oo, tsaka surviving Surviving alone is an achievement. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kasangbahay. Yung fact na nandito kayo until now, salamat sa Diyos. Kasi magkakasama pa rin tayo ngayon. At shout out din sa ating mga viewers na masugid na mag-comment sa ating Facebook Live. Sila Bernie Guyon, Mary Ann Cañete, Nina Gabaleo, Pablico Lavilla Melody, si Feliciano Salandanan,
Avendaño Joel. Good morning po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Bukas ulit! Yes, yung mga natin top fun badges, may mga meron sila dyan. Diba? Ang daming ganap. Even yung wish boss, yung wish natin, ang daming ganap. Wish. Kaya sa mga wishers natin na nag-aabang kung nasaan ang wish boss ngayong araw, nasaan ba sila ngayon? Mamaya pong 4 p.m. ang iconic wish boss ay nasa Venice Plaza, McKinley Hill. Mapapanood ng live sa Wish Boss Roadshow sina Paulo Sandejas, Syra Gwynth, Charbound at Nobita. Kaya wag na po kayong magpahuli. Punta na po kayo sa Venice Plaza, McKinley Hill mamayang 4 p.m. See you there, wishers! At isa pang good news, mga kasangbahay, alam nyo ba na nasa 120 million na tao ang huminto sa paninigarilyo at sa paggamit ng tabako since 2010. Yan ay base sa nilabas na data ng World Health Organization o WHO. Ikanatawa po ng WHO ang balitang ito at nagpapasalamat sila sa mga bansa sa buong mundo na may mga programa para matigil at makontrol ang paggamit ng tabako o paninigarilyo. At sa pagpasok ng 2026, kaisa ang WHO sa panawagang itigil ang paggamit ng anumang uri ng tabako para po mapangalagaan ang ating kalusugan. Proud kami sa inyo, 120 million nag-quit. Congrats! Diba? Achievement yan. Yeah. At dahil dyan, sa kanila na itong top sila. Para sa 120 million. Oy, at saka ito dahil mahirap kasi mag-enjoy kung meron kayong sakit. Kaya dapat healthy tayo, mga kasangbahay. That's right. Pero totoo yun, no? Mahirap talaga mag-enjoy kapag meron kang iniinda. Kaya yun, tama yung paalala ni Celine, dapat healthy and happy tayo. At kung meron po kayong iniindang sakit, mga kasangbahay, or gusto na ipakonsulta, meron pa rin po tayong libreng gamutan every Friday sa MCGI Charity Center sa Marikina City. Dahil lahat po ng ating services dyan, libre po wala po kayong babayaran. Katulad po ng medical consultation for adult, pediatric consultation para po yan sa mga bata, OBGYN consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation, optical check-up with free reading glasses, dental services, nako itong blockbuster natin yan, may check-up, meron din pong extraction, at syempre, postizo. At syempre, meron din po tayong surgery consultation, including po yung mga hemorrhoids, breast mass na cyst, at saka po yung hernia. Meron din po tayo dyang ECG, CBG or sugar test, uric acid screening, urinalysis at physical therapy. At bukod po dyan, ay libre na din po ang inyong mga gamot. Kasama na rin po ang almusal, tubig at kape. Ang resume po ng ating operations po dyan po sa MCGI Charity Center sa Marikina City ay sa darating po na January 9, 2026. Araw po yan ng Biyernes. Kaya po wag po kayo malilito baka po kasi magpunta kayo ngayon pong linggo, wala po tayong operations dyan. Basta po, next Friday, January 9, 2026, punta lang po kayo sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Siyempre po, yung registration time, paki-take note na lang din po Magsisimula po yan ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. At lahat naman po, nung pasok doon sa cut-off natin na 9 a.m., lagi nating paalala yan. Kayo po ay masasaludar naman namin. Yes, at para naman po sa mga nasa probinsya ng Pampanga at malapit dito, meron po tayong MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang kanila pong registration time from Monday to Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 p.m. Pag Friday naman po, 5 a.m. to 9 a.m. At syempre, libre din po lahat ng serbisyo natin dyan, katulad ng medical consultation for adults, pediatric consultation, dental check-up, extraction, and dentures. Meron din pong optical check-up with free reading glasses. At ophthalmology consultation, kasama rin po. Meron din pong libre na X-ray, ECG, laboratory services katulad ng blood, chemistry at physical therapy.
Para po sa mga mag-a-avail ng X-ray, ECG at laboratory services, kailangan po ninyong mag-present ng doctor's request to make sure na safe po kayong mag-take ng test. At para naman sa mga problemang legal, ay meron din po tayong free legal consultation dyan. Yes, at good news din po, no? Dahil bukod sa Marikina at sa Apalit, pero din pong bagong bukas na charity center sa Quezon City! Punta lamang po kayo, mga kasambahay, sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At bukas po yan tuwing Wednesday. At ang atin pong registration ay magsisimula po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. At ang libre pong services po na pwede nyo pong ma-avail. Katulad din po pala sa Marikina City. Meron din po dyang libreng gamot. At bukod po dyan, meron din po tayo ditong libreng legal consultation, social services at haircut para sa mga kalalakihan. Wow! Sabi nga ni Kuya, no, ito yung sentro para sa pagkaawang daw. Charity Kaya ang Center. saya. Abangan nyo, maaw. madadagdagan pa Kaya, Loobin ng Diyos. Magulat kayo, meron na rin sa city nyo. Yeah. Diba? Pero this time, mga kasambahay, mga kababayan, paalala naman po sa ating mga motorista. Kasalukuyan pong nagsasagawa ang Department of Public Works and Highways ng EDSA Rehabilitation. Nagsimula po yan noong December 24, kaya asahan po natin na magiging matindi ang traffic sa EDSA. Pero simula January 6, ang pagsasaayos ng daan ay magsisimula na lang tuwing 10 p.m. at matatapos po yan ng 4 a.m. Marami po ang apektadong lugar kaya planuhin na po natin kung saan pong alternative na ruta tayo dadaan. O kaya agahan na po natin yung pag-alis sa ating mga tahanan. Nilulubos-lubos nila mga kasambahay kasi wala pong pasok yung iba. At least mas kaunti po yung maaantala nila. Pero pagdating ng January 6, 10 p.m. na ulit sila mag-work. Oo. Maging na lang tayo ready. Magbaon ng mga snack, ng tubig, kung kailangan yung Eurobag, kung walang maihian, mag-ready. Tsaka magbaon ng mahabang pasensya. Yes. Para Right. wala tayong makaaway sa biyahe. No? Mga kasama. Tsaka para sa atin naman yung benefit niyan di ba? Tama. EDSA Rehab. Buti na lang malamig yung panahon, hindi mag-iinit masyado yung ulo ng mga kasambahay. Kaya babati na tayo bago mag-init yung ulo ng mga nandoon sa taas. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you po, Sis Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results, and hello sa lahat ng mga nakasama ko sa hike kahapon sa Kilo Outdoors and sa mga ka-farmers. Yan, Good morning. Thank you and good morning sa aking mamsi sa paghatid sa akin Hello, every Mamsi. morning. At syempre, binabati ko rin po ng happy 27th anniversary ang MCGI Bible Readers. Kasama ko sila kahapon sa KDR Adventure Cup. Na-stress ako sa inyo sa mga laro natin. Pero ang saya ng puso ko dahil magkakasama po tayong lahat. Sa mga media na kasama ko po kahapon, salamat po sa Diyos. At pati na rin po sa nagpa-prompter ngayong umaga. Eto na sa'yo. Good morning. Sila po yung mga nasa taas. Nakatukoy na. Oo, nasa control. People above. At syempre, maraming salamat din po sa Natural One Salon sa pagpapaganda ng aking buhok para hindi ako nasa-stress, suklayin. Kaya kayo magpa-treatment na rin kayo sa kanila kung gusto nyo na healthy po ang inyong mga buhok. At syempre, good morning na rin po sa mami ko, sa daddy ko, at kay Yuna, at kay Nino, at kay Kuya Chito. Good morning sa inyo! Yes, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Everyday, talagang marami tayong natututunan at nalalaman. At ang saya, syempre, pagsama-sama tayo. Pero mas masaya pag nandito ang ating mga kasangbahay. Kaya bukas,
Same time, same place, walang iwanan. See you again mga kababayan dito sa Good Morning, Kuya! Yeah. Uy, nakita sila doon.